So, samahan niyo po ako sa pagbasa ng atin pong teksto mula po sa aklat ng Isayas, Kabanatang 6, Talatang 8. Ganito po ang nakasulat. At narinig ko ang tinig ni Yahweh na nagsasabi, Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Sumagot ako, narito po ako ang inyong isugo. Of course, ito po ay sagot ni Isaias doon po sa invitation ng ating Panginoon. So actually si Isaias po ay isang masasabi nating amazing o kamanghamanghang volunteer worker ng ating Panginoon. Agad-agad po yung kanyang pagbo-volunteer, hindi po siya nagpatumpik-tumpik. At sa church po na kinabibilangan natin, nangangailangan po tayo ng mga volunteer workers. Makinig kayong mabuti ha. So hayaan niyo pong pamagatan natin ang ating gagawing pag-aaral na ngayon na wanted volunteer workers. Kung gusto po natin talagang lumago ang gawaing ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin, kailangan po talaga makahikayat tayo ng mga additional volunteer workers. Yung mga talagang merong willingness to serve the Lord with gladness in their hearts. Ano po? Yung talagang ika nga ay magko-commit na maglingkod sa gawain ng ating Panginoon. So, tingnan po natin ano-ano ba yung mga napansin natin kay Isaias. Ang una pong kapansin-pansin ay yung narinig niya ang tinig ng Diyos. Matalas at laging nakapaling ang kanyang pandinig sa tinig ng Diyos. Ganon din po dapat ang attitude ng isang volunteer worker. So siyasatin mo na kagad ang sarili mo, matalas ba pandinig ko sa tinig ng Diyos? Sa mga inuutos ng Diyos para sa akin? At ang ikalawa po, narinig niya ang pangangailangan. And of course, kung bubuksan lang po talaga natin ang ating mga mata, kitang-kita talaga natin ang pangangailangan po ng mga additional volunteer workers sa church ng ating Panginoon. Narinig po yun ni Isaias. Sino ang aking ipadadala? Sino ang magpapahayag para sa atin? Yan po yung tinig ng Panginoon, nagtatanong siya. Hindi po tumingin actually si Isaias sa kanyang paligid. Tiningnan niya ang kanyang sarili. Ikinonsider niya kagad yung sarili niya. At ikatlo po, nagboluntaryo po siya. Sabi niya, narito po ako ang inyong isugo. Hindi niya po itunuro yung mga taong nasa paligid niya. Ibinilang niya kagad ang kanyang sarili. Count me in, ika nga. Ilista niyo po ako dyan. Masasabi pong walang karanasan actually si Isaias. Wala po siyang kaalaman tungkol po sa kanyang gagawin. Blanco. Hindi siya nagtanong tungkol sa bayad, kung may kikitain ba siya, kung ano ang mga mabebenepisyo niya, o kung ano ang mapapakinabang niya sa pagsunod sa tawag ng ating Panginoon. Nagboluntaryo lang po siyang talaga. Now, you see, the greatest ability is availability. Maabilidad nga, pero ayaw naman tumugon sa tawag ng Panginoon. So, mas ikinoconsider talaga ng Panginoon yung nagiging available. Ano po? At si Lord na mag-e-able po sa kanila. Ang mga tao pong bukas ang pandinig sa tawag ng Diyos, ang mga taong hindi maramot sa pagkakaloob ng kanilang oras, ng kanilang kakayahan, ng kanilang talento, at maging ng kanilang pong finances o resources. At sila po yung nagiging mabuting volunteers. Now, una po, ang specialty po ng mga volunteer workers. Medyo bigyan natin ng pansin ito. Ang mga volunteer workers po ay nag-specialize sa pagtulong sa mga nangangailangan nang wala pong hinihintay na kapalit. Sila po ay handa at willing na tumulong dahil sila ay nagmamahal at nagmamalasakit. Ang sabi nga po ng yumaong si Winston Churchill, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Naalala niyo po ba si Patricia noon? Maring yung iba limot na, no? Pero does it sound familiar yung name niya? Actually po siya ay 26 years old noon na kusang nag-volunteer at nagsimula po nung tinatawag na sumikat noon na community pantry nung kasagsagan po ng COVID-19 pandemic. Patricia noon. Ipinost po niya yung kanyang pagtulong sa kanyang FB account. Agad po itong nag-viral at siya po yung nagsilbing inspiration sa marami nating kababayan. At makaraan po lang ng ilang linggo, marami yung nag-volunteer katulad niya at umabot po sa mahigit 200 ang community pantries sa buong Pilipinas. Sa kanya pong pagboboluntaryo, bagamat marami pong natuwa, marami rin po yung pumula maging sa mga namumuno sa ating gobyerno. Ngunit hindi po ito naging dahilan para itigil niya yung pagtulong. Sa halip po, lalo pa niyang pinagbuti ang pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan talaga ng kalinga, especially nung panahon na yon.
Hindi lamang isang tao ang nabago po ng pagbobolontaryo ni Patricia noon. Actually po, napakarami. Marami ang natulungan at nabuhayan ng loob. Nagkaroon po ng pag-asa. Now, anong point ko? Ang church po na kinabibilangan natin ay nangangailangan po ng mga willing, committed volunteers. Kahit na sila po ay nakakarinig ng panunuya o panunukso o kumbaga pagbabaliwala sa kanilang itinutulong, nangangailangan po ang ating church ng willing, committed volunteer workers na handa pong magpagamit sa Panginoon upang maabot yung mga taong nangangailangan at makarinig po ng magandang balita ng kaligtasan. Salamat po sa Diyos sa mga kapatid nating nagbo-volunteer maglingkod sa pamamagitan po ng pag-awit. Marami tayong ganyan. Sa pagtugtog, sa pagsayaw, sa pagkuha na lamang ng mga documents, ibig sabihin yung mga pictures at mga videos, pag-aasikaso po sa technical department, pagtuturo po sa mga bata, pagpipreach, paglilinis, paghuhugas maging ng mga pinagkainan. Maraming ganyan sa Batangas. Purihin po ang Diyos sa buhay nila at purihin ang Diyos sa mga naghahangad pa pong mag-volunteer. Ang sabi po ni Sherry Sheldon or Anderson, and I quote her, volunteers don't get paid, not because they're worthless, but because they are priceless. Doon po sa Book of Galatia, o aklat po ng Galatia, nakasulat po sa chapter 6 verse 2, magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad nyo ang kautusan ni Kristo. Ang mga volunteer workers ay nakakaranas ng fulfillment sa pagiging pagpapala at pagpapagaan sa kabigatan po ng kanilang kapwa. Malaki po ang naitutulong nila. And sometimes yung mga tao pong yan ay hindi po yung naghahangad ng ika nga tapik sa balikat or even appreciation. Basta sila gumagawa lang talaga sa Panginoon. Now, number 2 po, ang sensitivity ng mga volunteer workers. Okay? Now, doon po sa aklat ng Filipos, chapter 2, verses 1 to 4, atin pong mababasa, kaya nga, yamang mayroong kasiglahan ang buhay kay Kristo. Mayroong kaaliwan ng pag-ibig. Mayroong pakikiisa ng banal na spirito. At mayroong kagandahang loob at malasakit para sa isa't isa. Lubusin niyo ang aking kagalakan. Magkaroon kayo ng iisang kaisipan. Magbuklod kayo sa iisang pag-ibig at magkaisa kayo sa puso't diwa. So napakahalaga po ng unity. Sa verses 3 and 4, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring niyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan niyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang sa inyong sarili. Meaning, ang isang volunteer worker ay dapat others-centered. Hindi siya yung self-centered. Hindi yung kanyang sariling interest lamang or agenda, yung kanyang isinusulong, kung hindi yung interest ng kapwa niya. Doon po sa unang 1, chapter 3, verse 17, nakasulat po, kung mayroon man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinutulungan, masasabi ba natin na sumasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? Kayo na pong makakasagot niyan. Now, nabasa ko pong isang sinabi nitong si Elizabeth Andrew, and I quote, volunteers do not necessarily have the time. They just have the heart. Yun ang mahalaga yan, di ba? Dami mo nga oras, pero kumbaga, dinededma mo naman yung mga nakikita mong nangangailangan ng tulong. Wala kang initiative. Mahalaga yung puso. Actually, yan po talagang tinitingnan ng Diyos eh, di ba? And of course, si Oscar Wilde, nagsabi po ng ganito, the smallest act of kindness is worth more than the grandest intention. Kahit na nga ba, napakaganda ng intention mo eh. Malakihan talaga yung gusto mong mangyari eh. Pero kung wala ka namang kindness o kabutihan sa puso mo, wala din. Di ba? Hanggang doon ka na lang sa intention. So mas tatalunin ka pa nung maliliit actually na pagpapakita ng kabutihan sa kapwa. At ito naman pong isa pa ay volunteers are love in motion. Ano po, hindi po kilala kung sino nagsabi niyan, pero napakahalaga po ng kanyang sinabi, kaya kinokode po natin. Volunteers are love in motion. Ibig sabihin talagang uma-action sila. Hindi po yung nanonood lang o nagmamatsyag lang. Alam niyo, nung malaman po ni itong si Prophet Nehemiah na giba pa rin ang pader ng Jerusalem, ano po, yung walls of Jerusalem, at sunog ang mga pintuan nito, nag-volunteer po siyang gawin ang mga ito eh. Si Nehemiah po, o Nehemiah ay tagapagsilbi po ng inumin ng hari.
Hindi po siya architect, hindi po siya engineer, hindi po siya designer, hindi po siya builder. Okay? Ngunit ngayon, kinikilala po natin si Nehemiah bilang isang sa mga greatest builders at leaders po ng mundo natin sa kasalukuyan. Ano po? Walang tumatalo sa kanya. Now, na-inspire at pinlakas po niya yung loob ng kanyang mga kababayan na tumulong sa paggawa, pagtatayo, pagbuo uli ng mga nasirang pader at sunog ng mga pintuan ng Jerusalem. At bagamat napakarami pong hadlang, alam niyo na kumpleto niya yung paggawa nito sa loob lamang po ng 52 araw. Kung hindi siya nagboluntaryo sa paggawa ng pader at mga pintuan na ito, patuloy sila na magiging bukas sa atake po ng kaaway, pinagtatawanan, at hindi naisulat ang kanyang pangalan sa isang aklat sa Bible na taglay nga po yung kanyang pangalan. Ano po? At hindi natin siya pag-uusapan ngayong gabi. Siguradong nalimutan na ang kanyang pangalan o kikilalanin na lamang siya bilang tagapagsilbi ng inumin ng hari, tagapagbukas ng pintuan. Hanggang ganun lang. Okay? Pero dahil nag-volunteer siya, ngayon nakikita natin yung legacy na iniwanan niya. Now, matanong ko lang kayo, bilang isang Christian, ano ang gusto mong legacy na maiwanan mo sa mga kapwa mo Kristiyano? Di ba kung sakaling tayo po mawala na sa mundong ito, paano tayo alalahanin? Now, ikatlo po, ang shortage naman o yung kakulangan po ng mga volunteer workers. Maliwanag naman po yan no? Actually, marami sana kaya lamang ayaw nilang mag-volunteer Sila po ay tila kontento na lamang po na nakaupo, pumapalakpak, nakikikanta, pagkatapos po ng service, uwi na. Di ba? Pero hindi nila mai-volunteer yung kanilang sarili na ano ba pwede kong maitulong. Birang-bira po yung ganon. Ano po? Yun ang kailangan po natin. Meron po talagang shortage. So ngayon po, nangangailangan ng church ng mas maraming volunteer workers para maglingkod sa iba't ibang ministry. Tulad po halimbawa ng music ministry, especially po sa Batangas ngayon, may 2 services po tayo, pero talaga pong we are looking forward to na madagdagan po ito. Siyempre, pupunuin mo yung first and second. Yung second, lalo na po, kasi mga pangkabataan yun, lalo ngayon, bakasyon ng mga bata So marami na sa kanya-kanyang probinsya. Pero we are really looking forward to na magkaroon ng third service. At kung maaari, magkaroon ng fourth. At mabuo yung buong araw ng linggo. Total, marami na pong mga preachers ngayon dito sa Batangas. Pero nangangailangan pa po tayo ng ibang mga workers tulad po sa music ministry, iba pa mga singers, iba pa mga instrumentalists at dagdag pa ng mga dancers. Nangangailangan din po tayo actually ng mga volunteers sa audio, video, technical department natin. Pero ngayon po meron na pong tinetrain na 2. Actually nag-OJT na po sila At syempre po sa ushering ministry. At ganoon din po sa young adults ministry, at sa women's ministry, sa men's ministry, sa children's ministry, sa couples ministry, sa youth ministry. At syempre doon po sa ating outreach, sa Bible studies, sa mga home visitations, maging sa tracts giving. Kailangan po natin talaga ng mga volunteer workers. At syempre, kailangan pa po natin dagdag ng mga CHAMP members, yung Christ Ambassadors for Peace na nakafocus po sa campus ministry. Kailangan pa rin po natin ng dagdag na maintenance at maging po sa security ministry. At ngayon nga po, nangangailangan po tayo ng mga volunteer workers sa driving ministry. Pero syempre, dapat talaga ay atin pong makilatis mabuti yung magdadrive. Ano po, para hindi naman talaga mapabayaan. Especially dahil sa brand new nga po yung nabili natin. Anyway, kapatid kaibigan, gusto ko sanang sabihin sa iyo na tinatawag ka ng Diyos na mag-volunteer para sa makabuluhan na ministry. Alamin mo kung ano yung gift mo, yung talent mo. I-discover mo ito kung hindi mo pa siya alam. Hilingin mo sa Diyos na ipaalam sa iyo. Mag-try ka sa ibang ministry. Baka sakali, kumbaga ay mag-fit in ka doon. Kung hindi naman, hanap ka ng iba. Siguradong meron kang paglalagyan. Huwag mong hayaan maging, kumbaga, taga-palakpak ka lang o taga-upo ka lang. Hindi. Huwag. Kailangan mo talagang ma-involve sa ministry. Hanggat maaari nga, mag-commit ka And you will see yourself at lalo kang mai-inlove talaga sa Panginoon unang-una pagkatapos sa church na siya naman pa talaga ang nagtayo nito. Okay? So kapatid, tinatawag ka ng Diyos na ipangaral ang mabuting balita. Hindi naman kailangan maging pastor ka para makapangaral ka. Hindi mo naman kailangan magdala ng pulpito 'di ba? Para makapag-share ka ng word. No, 'di ba? So
Tinatawag ka ng ating Panginoon para mangaral ng mabuting balita. Tinatawag ka ng Diyos sa pagmimisyon. Hindi naman kailangan pumunta ka sa ibang bansa eh. Doon na lamang halimbawa sa iyong eskwelahan, kung ikaw ay estudyante, sa iyong office o workplace, kung ikaw ay nagtatrabaho, wherever you are. Di ba? Maging sensitibo ka lamang actually kung ikaw ay inuudyukan ng Panginoon na i-share ang mabuting balita doon sa mga taong nakakasalamuha mo. Hinihintay ka ng Diyos na mag-volunteer. Tulad ni Isaias, at hinihintay ka ng Diyos na magsabi rin na narito po ako ang inyong isugo. Doon po sa aklat ng Lucas, chapter 10, verse 2, mababasa po natin, sinabi niya sa kanila, marami ang aanihin, ngunit kakaunti ang tagapag-ani. Kaya idalangin niyo sa Panginoon na siyang may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga tagapag-ani. Alam mo kung talagang mahal mo ang Panginoon, kung talagang nakita mo yung pag-ibig niya na inialay niya yung kanyang sariling buhay para sa kaligtasan mo, I'm sure magbo-volunteer ka eh. I'm sure hindi ka matatahimik eh. Di ba? Bata ka man o matanda ka, it really doesn't matter na talagang gagamitin mong available yung sarili mo at makapaglingkod ka sa Panginoon. Wala nang iba pang mas bubuti pa dyan, kapatid. Of course, maganda yung tayo nakatapos ng pag-aaral, maganda yung nagtatrabaho tayo, pero maging sa workplace natin, we can even become a full-time minister of the Lord eh. Di ba? So marami talagang aanihin eh. So wherever you are, merong anihin dyan eh. Now, kapatid kaibigan, nakasulat naman doon sa aklat ng Santiago, chapter 4, verse 17, kung alam ng isang tao ang mabuti na dapat niyang gawin, pero hindi naman ginagawa, ito matindi, nagkakasala siya. So, wala kang dapat ipanghinayang eh sa pagbo-volunteer mo sa gawain ng Panginoon eh. Sa totoo lang, ikagagalak mo yan eh. At iba yung fulfillment, yung mararanasan mo eh. As you obey, follow the word of the Lord, yung kanyang ano sa iyo, yung kanyang tawag sa iyo, iba yung sense of fulfillment na mararamdaman mo. So kapatid kaibigan, bago tayo magtapos, ito ang tanong ko sa iyo. Isa ka na bang volunteer worker ng Panginoon? Kung hindi pa, ano pang hinihintay mo? Magboluntaryo ka na. Amen? No, nawa po, meron po tayong natutunan, ano? At nawa po talagang nahipo tayo ng Holy Spirit sa atin pong ginawang simpleng pag-aaral. At kung hindi ka pa nga man nagbo-volunteer, mag-volunteer ka na, kapatid kaibigan. Amen?